Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, command of Allah, kulu min tayyibat, eat from the clean thing. So not only the haram to eat the pork or blood or the dead animal, unclean things is also haram. Anything which is hindi malinis, kung lahat na bagay hindi malinis, haram. At lahat ng bagay malinis, yan lang pwede kain. So halimbawa, aso, pusa, marumi, bawal kain. Okay? Kahit wala sa Quran na yung sa Quran sulat na baboy bawal, but marumi bawal din. Lahat ng marumi bawal. So yung karni ng pusa, yung karni ng aso, marumi din. The dogs, cats are also considered unclean. So all unclean is prohibited. At hindi lang yung haram na yung bagay, haram din kung may income haram. Kung negosyo haram, bibili mo pagkain haram din. Halimbawa, katay, may isang manok, dapat katay, bismillah, para maging halal, tanggal dugo. But kung bibili ka ng manok, sa yung income mo, yung negosyo mo haram, maging haram din yung manok na yan dahil na negosyo mo haram. Or halimbawa, magnakaw ka ng manok, tapos kain sabihin mo, bismillah, Allahu, hindi maging halal, kahit sabihin mo, bismillah, hindi maging halal dahil na yung ninako mo yung manok. Okay? Or yung income mo, negosyo mo, haram. So kahit bibili ka na halal, kahit negosyo mo haram pa rin income. Halimbawa, kung magsinungaling ka sa negosyo mo, maging haram income mo. Kung magloko sa tao sa negosyo mo, maging haram din income negosyo mo. Maging haram din yung kita, yung income. At bibili ka na yung pagkain ng pera, yung haram din yung pagkain. At kung kain ka na haram, yung katawan mo maging haram din. At kung katawan mo haram, hindi pwede papunta sa pareso o punta sa impyerno sa kabilang buhay. Okay? Sa English, if you have an income, haram, then your food you buy from this income is haram. And then when you eat this haram food, your body become haram. And the body haram is not going in paradise but in the hellfire. So very important that our income must be halal or clean. Okay? Allah said, kulu min tayyibat, eat from the clean things. Magkain kayo na malinis. So hindi lamang yung malinis yung bagay, yung pagkumakain, yung pagkain. Dapat yung income, yung negosyo, malinis din. Halimbawa, isang politiko na may corruption, yung kinuha na yung pera sa corruption, tapos bibili siya ng pagkain, bawal din yung pagkain na yun dahil na haram, dahil yung income niya yung corruption. So, kung kumakain siya ito, walang biyaya. At may curse at papunta sa impyerno dahil na yung kumakain ng na hindi halal, yung kumakain ng unlawful income. May parusa. May parusa. At halimbawa na yun, may isang Muslim, benta niya na yung na isang bagay haram, tapos ano yung nangyari na yun, income niya haram. Kahit bibili siya na haram na pagkain, halal na pagkain, haram pa rin dahil yung negosyo niya haram. Halimbawa, meron na yung isang Muslim na brother na benta ng Ray-Ban, but hindi original, fake. Tapos sabi niya, benta niya doon, tapos kala niya, ito may income niya, pwede bibili siya ng manok na halal. Hindi pa rin halal, haram pa rin yan dahil yung income niya haram, dahil loko sa tao. Kung benta mo na yung pirated, yung fake, maging haram income. Kahit yung gamot, kahit yung anong bagay na fake na benta, loko sa tao, your income mo maging haram. Your income is going to be haram. Your income is unlawful. So whatever you buy with this income, Allah will not accept it from you. There is a hadith, a person is crying to Allah for his problem, and the Prophet said, how is the prayer will be accepted? His food is haram, his clothes is haram. Okay, his body is haram also, because he is eating the haram food. So very important that our negosyo, our income must be halal, lawful. Example, you are selling the frutas and sira yung timbang mo. So you are not giving 5 kilo, you are only giving 4.5 kilo. So your income become haram. Your income become unlawful. Dapat you sell 5 kilo, it should be 5.1 kilo, not below 5 kilo. Because if you sell
low, mababa yung timbang, punta ka sa impyerno sa kabilang buhay. Dapat sigurado hindi bawas yung timbang. Halimbawa, marami na yung minsan yung kaban ng bigas na dati 50 kilo na yun, maging 49.5 kilo dahil na yung moisture wala na. So dapat benta ka na yung isang kaban ng bigas, lagyan na lang sa timbang. Tingnan mo kung sigurado 50 kilo. Kung hindi 50 kilo, bawas na lang yung pera. Bawas na lang yung presyo. Or dapat yung 50 kilo, sobra 50 kilo dahil may sako din, may timbang din sa sako. So estimate na lang ilang gram yung sako. 50 gram, 100 gram, bawas din sa presyo. Okay? So these are the very important things in the matter of business. It should be halal business. It should be lawful business. Or else, we are going in the hellfire. If anything which is not halal and we earn it and we keep on eating that food, then we are going towards hellfire. May Allah guide us, may Allah forgive us.